Hello mga viewers, subscribers, followers at mga damadors. Welcome to my channel, The Secret Victory in Dama Game. Dito na naman tayo mga kadama sa 115 versus 215 part 5 na tayo. Katatapos lang natin sa part 4, kaya sa part 5 na tayo ngayon. Dito mga kadama, ang tirahan talaga na to, kapag pumasok tayo sa bookline ng kalaban, kasi meron din bookline yung 215. Kaya yung 215 na yan, buo rin yan sa libro ng mga marurunong. Kaya dito, papakita ko dito na para makadepensa tayo sa tirahan, ipapakita ko rito yung isang part na hindi dumaan sa libro. Kumbaga, bumasag siya para maiba ng way yung tirahan. At doon na tayo kukuha ng posisyon na kailangan maging pabor dito sa opening na to. Sa 115. Kailangan 115 ang papaboran dahil yun ang hinahanap nating magandang tira. Kung hindi naman natin maipaganda yung tira, at least tabla. Kaya tabla lang. Kaya dito mga kadama, umpisahan ko na ipakita yung 215 versus 115 versus 215 part 5 chapter 4. Kaya umpisahan ko na mga kadama. Sige. Eto. Nag 115 tayo, nag 215 siya. 6-1 tayo. 214 siya. Nag 6-2 tayo, nag 313 siya. Nag 7-2 tayo, nag 7-3 siya. Nag 10-6 tayo. Sumubo mga kadama. Kumain tayo 15-3, bumalik na naman. Tumira tayo ng 215. Sa part 2, pinakita natin ito 8-3. Ito yung unang pinakita natin sa part 2. Hindi ko malaman kung part 1 yan o part 2. Basta ito yung ipinakita natin. Ngayon, part 5 na to, 7-3 naman ang itinira ng kalaban. Diyan, sa 7-3, ito na nga yung sinasabi ko, babasag tayo mga kadama. Hindi na natin kailangan na humanap pa ng ibang tirahan dyan. Kasi, meron talagang pinapaboran tong tira na to dahil may libro kasing 215. Kaya diyan, kailangan basagin na natin. Papakain natin tong 15-14. Choices niya kung saan siya kakain. Kung kumain siya rito, dadalawa tayo dun. Hindi niya tayo magigipit. So dito siya kakain na 315, tsaka tayo magti 313. Kakain siya ng 15-3, dadalawa tayo dito sa 1-7. Kakain siya ng 12-2, kakain tayo ng 13-7 balik. Aatakihin niya tayo, puposisyonan niya tayo sa gitna. Yan, kung mapapansin niyo mga kadama, siya yung ahead, nasa gitna siya. Pero palibasa nga, yung posisyon na yan, hindi natin masasabing malakas siya kasi patlang-patlang pa yan. Wala pang mga buntot yan. Kaya halos lahat ng pitcha mapapansin nyo nandito. Diyan, sa part na yan, titira lang tayo ng A3. Ngayon, choices niya na kung anong ititira niya. Pagka tumira ng 11-7 yan, T3-13 lang tayo mga kadama. Para mapuwersa siya dito pumunta, yung mga pitcha niya. At tayo naman, hindi naman siya at saka rito, ang dami niyang pitchang may ipit
aatakihin naman natin siya doon. Kung halimbawa mag 11.7, 3.30 na tayo. Pero babalikan natin yung variation na yan pagka natapos na itong variation na to. Titira siya rito ng 416. Pag hindi natin pwedeng ipitin yan doon dahil lalakas siya pagka naka-real. Kaya dito lang tayo sa 7.2. Ngayon, choices niya na kung anong ititira niya. Pwedeng 8.3, pwedeng 11.6, 11.7. Pero ang best move niya dyan gagawin, sayangin tayo ng 3.13. Yan na, wardi na nga to. Basag na ng pitcha. Pero kahit ito mabasag, hindi tayo magpapadaig sa posisyon. Hindi man tayo talaga makakakuha ng lanse o malalim na lanse dahil karaniwan ng ganitong labanan nangyayari ito sa parehas na magagaling nakakaintindi. Diyan talaga napupunta kasi malalayo ang agwat ng pitcha, hindi sila nag-iipitan. Kaya yan, mga kadama, sumayang ng 16.13, ang gagawin natin dyan, isasabay lang natin ng 2.15. So, kailangan niya kung saan niya gusto kumain, pwede naman. Pag kumain siya rito ng 13.7, kakain tayo ng 12.2, kakain siya ng 15.1, kakain tayo ng 5.15. Diyan, mapapansin nyo mga kadama, tayo naman ang ahead. Pumunta naman tayo sa gitna. Choices niya na kung saan sumubo. Dahil angat na tayo sa posisyon. Kung susubo siya rito ng 2.15, aatakihin na natin siya dito. Uunahan na natin siya dyan sa real. Kung halimbawa, sumubo rito sa 2.14 para hindi tayo makaposisyon sa gitna, inagaw niya yung posisyon. Diyan, magna 9.5 lang tayo. Pag 5.1 niya, magpa 5.1 din tayo. Bawal na siya ngayon mag 1.15. So, susuportahan niya yan, mga kalama. Mag-11.7 siya. Sasayangin siya natin ng 1.15. Tatakip siya ng 7.3. Tayo, titira naman tayo ng 6.1. Maubliga siya umatras. Yan, mga kadama, talagang basagan ng pitcha to. Yan, bumalik siya. Pagkabalik niya, agawin uli natin yung gitna. 1.15 uli tayo. So, pag pumunta siya rito, makaka-real na tayo. Kung pumunta naman siya ng 7.3 o 4.16 lang tayo. Ahead na tayo sa posisyon. Ngayon, para agapan niya yung posisyon na kinukuha natin, titira siya ng 10.6. Titira lang tayo ng 4.16. Tsaka siya titira ng 7.3. Ayan. Diyan sa part na yan, lamang na tayo. Kapag tumira siya ng 7.3, mananakaw siya. Kaya ang best move niya rito, ta-timing lang muna siya ng 9.5. So makakadama, mapapansin nyo, ahead na ahead tayo. Kahit na taga-apat na pitcha yan, posible pa rin siyang matalo dyan. Titira tayo ng ayan, 16.14. Kung nanakawin niya yan, gaganon lang tayo. Pag ganon niya rito, baba tayo doon. Marami na siyang ano dito. Lamang na talaga tayo rito sa posisyon na to. Kung bakit natin inagaw yan, kasi pababayaan lang natin yan yung masyado na tayong lamang doon, no? Pag ganun niya, bibigay lang natin pabalik tsaka tayo dadama. Ayan ang purpose doon. Pumunta man siya rito, dama na tayo. Ang tumbas ng dama, 1:2 ng pitcha kung mapapatay pa, ha. Pero kung hindi naman, lamang talaga yung dama kaysa sa piyon. O, ayan. So, hindi niya pwedeng ganituhin. Titira siya rito, obligado. Gaganon lang tayo. O.
sasayang siya ng 116. Pag sayang niya ng 116, iilag lang tayo. Susubo na naman siya. Babalik siya. Palibhasa lamang talaga tayo sa atake, kaya dyan sa part na yan, medyo talagang ahead talaga tayo. Kahit 3 na lang yung pitcha, nakaposisyon talaga yung puti, atake. Kaya kung dito sa part na to, lamang talaga tayo. Kung ano man yung posibleng daanan pa ng tirahan na to, at least sa warde, pinakikita natin, hindi talaga tayo magpapadaig. Kasi unang-una, kaya natin binaklas yung tirahan na yun dahil yung libro na yan, pabor yan sa 215. Meron kasing libro ng 215. Second move. Kaya lang tayo bumabasag ng tira kasi baka mapasok tayo sa arte ng libro. Kaya mas maganda na yun, umahanap tayo ng ibang way para wala sa libro. Yan, dyan sa part na yan, nakakita tayo ng magandang way. Kaya mga kadama, hindi lamang sa larangan ng magandang tira o pasok sa tirada ang laro na to. Kasi sinasabi ko nga, maganda yung ipapakita natin pagkatapos yung kabuuan pala, yung lalim ng tira, tayo pala ang madidelikado. Mas maganda na yung talagang pinakikita natin kung hanggang saan lang yung dulo ng tirahan. Kung talagang pangit pero hindi naman matatalo, okay lang yun. Kasi labanan pa rin yun eh. At least hindi ka natalo. Di bawi ka na lang sa susunod na laro. Kaya mga kadama, sana nakapag-ambag na naman ako ng tira na kaalaman sa laro ng dama na pakikinabangan natin pare-pareho. Kaya mabuhay kayo mga kadama. Sa susunod, subaybayan nyo lang tong programa natin at tong variation na to. Mahaba ito, tuloy-tuloy pa to. Kaya mga kadama, sana makapag-ambag pa tayo ng mas maraming tirada parte dito sa opening kong pinakikita. Maraming salamat. Mabuhay kayo sa ulitin. See you soon.